Paano ang mga simpleng prutas binigyan ng pangalan ng tao? Kaya raw ang orange out na in Charmaine? Nagkakalituhan na ngayon sa mga pamilihan. Maraming mamimili kasi. Panay hanap ngayon kay Charmaine. Do you have Charmaine? Mabenta ba si Charmaine? Magkano, Charmaine? Pero ang tinutukoy nilang Charmaine, hindi tao, kundi prutas. Anong pangalan ulit? Charmaine! Charmaine kasi ang bago raw pangalan ng orange. Akin na ngayon, Charmaine. Ayan. Natikman na namin si Charmaine finally. Sa mga nagtataka dyan, ito ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan. Ay, inis naman ako, te. Kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Bakit naman? O, di ba ikaw ang pangalan mo ay Mango? At tapos? O, Mango ka, di ba? Pero dilaw ka naman. Ay, oo. Di ba, parang obvious naman kasi sa akin, te. Orange, wala na bang ibang pangalan? Nakakaloka naman. May point ka dyan. Dapat kasi, ginagawa nila ng paraan niya mga yan. Hindi tamad naman kasi gumawa ng pangalan. O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sana ng pangalan ay Charmaine. Ay, ang ganda no. Ang pasimuno ng paandar na ito, ang content creator mula Vinzons, Camarines Norte na si Jericho aka Baet. Siyang tunay ba yan, nak? Siyang tunay, kumari kong tunay. Noon pa man, paborito na raw ni Baet ang orange. Saan mo siya dalahin? Pag ako'y nagkakasakit at napupunta ako sa ospital, yan ang pinakaunang binibigay na prutas sa akin ng magulang ko. Hanggang nagkaroon daw siya ng juicy idea. Bakit nga naman orange ang pangalan ng orange? Eh kulay orange na nga siya. Kung magkakaroon siya ng pangalan, ano ang maganda? Tapos naisip ko na yung Charmaine. Agad niya itong ginawa ng skit and a meme is born. O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sana ng pangalan ay Charmaine. Pero teka, bakit naman Charmaine ang napagdiskitahan mong pangalan, Baet? Nagagandahan talaga ako dun sa pangalan. Kasi parang feel ko pag sinabi mong Charmaine, nagahalong tamis at asim. Pero yung asim niya is parang nakakakilig sa mga tao. O di ba ang kulay ko yung orange? At ang hindi raw inasahan ni Baet, si Charmaine, papatok ng bonggang-bongga. So, rehistrado ka na. Nabago na yung pangalan niya. Charmaine. Nandito na si Charmaine sa Canada and marami siyang version. What do you call this here in Laos? Magiyang But in Philippines? may keychain at sarili na ring animation. Gusto ko sana ng pangalan ay Charmaine. Ay, ang ganda no. Sayang. Ayawan ko ba dyan? Grabe, as in, na culture shock ako. Di ko alam na ganito pala yung pakiramdam nung para akong artista. Nakakatuwa naman kasi nakikita mo yung support talaga ng pamilya mo. Pero sana ay perahin na lang. Dinagali ako sa PSA. Ay, pumila ka doon. Kaya tinuloy-tuloy na niya ang kwento ni Charmaine. Naryang pinanotaryo na nito ang kanyang bagong pangalan. Ipanotaryo natin yan. Sana naman ay baguhin, no? Oo, Charmaine. Nagsanga-sanga na rin ang Charmaine Multiverse. Nagkaroon ng iba pang characters. Ang langaw na ito, halimbawa, gusto na rin daw niyang palitan ang kanyang pangalan. Di ba lang ang pangalan mo, Mare? Palayaw ko lang yun. Ano ka ba naman? Ang totoo kong pangalan ay Fly. Ay, oo Di ba nga. napaka-obvious? May pakpak naman talaga ako. Ang gusto ko sana talagang pangalan ay Vanessa. Ay, bet ko yan. Kaya nga kami naghahanap ng abogado kasi magpapanotaryo ako. Oh. Paano lang naman pala tayo ng problema? Ayoko ng ganitong pangalan. O kung sakali, ano ba sana ang gusto mong pangalan? O ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Charmaine! Teka lang! Ang buhay raw ni Baet para ring orange na hindi lang matamis. O, napilitan po akong tumigil dahil si Papa ay kinakailangan ng gamutan. Kailangan putulin yung paa niya. And para po makatulong, trinay kong mag-live streaming pero wala talaga nanonood. Ang nanonood lang sa akin si Mama, si Ate. Sabi ko, gumawa na lang tayong GC. Parang ang gusto ko na mangyari is maging na lang akong source of happiness ng karamihan. Sinubukan ko maging content creator. Doon ako nagsimula sa, hugasan ko na to. Hugasan ko na to. Ay, wag mo nang hugasan yan. Kami na niya. Sige po. At nagulat ako, nagkaroon ako ng viral video. Hanggang sa nakilala naman ako sa, hello, si Taylor Swift to, naki-online lang. Be, si Taylor Swift to be, oo, naki-online lang sa friend ko. Salamat kay Charmaine. Gumulong ang mga oportunidad
May mga pumapasok naman na po ng mga brands. Nakabili na po ako ng motor. Next na po niyan, bahay naman. Pero kung pwede naman ipa-advance ko na ngayon, send mo na lang sa akin. Ang pangalan ng prutas na orange ay, oo, nauna siya roon kesa sa kulay na orange. So, galing daw siya sa word na naranga from a Sanskrit word na nag-i-indicate ng orange tree. Actually, napunta sa Europe na eventually na-translate as orange. Sa pagsikat ni Charmaine, hindi lang si Baet ang winner. Pati na syempre ang mga nagtitinda ng mga Charmaine oranges. Gaya ni Adelaida na may pwesto sa bagsakan ng prutas dito sa Quezon City. Dahil po sa trend na orange na tinawag na Charmaine, lalo pong gumanda po ang pagbebenta namin ngayon ng orange. Dumoble. Tuwing alas 5 ng hapon, ibinabagsak sa kanyang pwesto ang mga in-order niyang oranges na galing pa raw abroad. Yung pong bigat, yung po ang juicy. Pag po hindi po siya mabigat, dry po siya. Wala raw lugi sa negosyong ito. Ang orange daw kasi mabenta kahit pa hindi peak season o napapanahon. Marami po kasi siyang ginagamitan yung orange. Like po sa mga juicer, kaya po hindi po pwede talagang mawalan po ng orange. Ang mga citrus gaya ng orange, nutritious, na nakakatulong sa ating immune system. Ang fiber naman, ito ay nakakatulong sa digestion ng ating tiyan. At ang potassium ay maganda naman sa ating puso. Kaya all year round, mabenta rin ang orange juice. Gaya ng negosyo ni Michael, na puro raw at all natural, wala raw halong kemikal. Honey, ginger, saka lemon. Tapos yung tubig, sir. Pang dagdag lasas. Walang artificial na halo, sir. Ang orange na gamit niya, hindi na raw niya binabalatan pa, hinihiwa na lang at saka isinasalang sa squeezer na gawa sa bakal. Style namin, kada piga, yung balat, iniipon lang namin, sir, hanggang maging bundok. Parang visible, sir, tignan kasi mamanga, ang daming balat eh. Kaya ang kanyang pwesto, nangangamoy orange zest. Kada baso, 50 pesos. Refreshing but masarap po siya. Kada araw, nakakaubos daw siya ng halos 20 crates ng oranges at kumikita ng 6,000 pesos. Tubong Charmaine yan? Nagulat ako. Araw-araw marami nang bumibili. Kalibutan na kami ng tao. Charmaine, una, hindi ko po naiintindihan eh. Anong sinerch ko, sir, yun. Kaya kada minsan may dumadaan, imbis na orange, Charmaine. Dito sa Pilipinas, meron tayong klase ng citrus na hindi man kulay kahel o orange, sintamis din naman ng imported. Ito ang dalandan. Sa ekta-ektaryang tanimang ito sa makilala Cotabato sa Mindanao, may halos 1,500 na puno ng dalandan na itinanim at pinalago ng Green Thumb ni Toto. Kada linggo, nakaka-harvest sila rito ng 2 toneladang dalandan. Ang mga naaabot nilang dalandan, kanila lang ginugunting para anihin. Ang mga nasa itaas na bahagi ng mga puno, inaakyat gamit ang hagdan. Ang dami naming farmer na pareho naman kami na producer. Pero pagdating sa lasa, iba talaga yung sa amin. Si Papa ko, nag-join siya ng seminar training about grafting, budding. From then on, nag-start siya ng sarili niyang business, which is the plant nursery. Si Mama ko is working po as isang company sa Davao, which is in line din po sila sa fruit. Yung boss ng mother ko, binigyan siya ng isang seedling, which is eto nga pong oranges namin ngayon. Hanggang noong 2004, nagtanim na sila ng dalandan. About 3 years, nakapagtanim kami ng almost 500 trees. Kailangan i-consider talaga yung fertilization. And of course, yung tinatawag natin na TLC, that tender love and care. Sobrang juicy niya. O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sanang pangalan ay Charmaine. Ang buhay parang Charmaine o orange lang.
kapag maasim pa, konting hintay. Dahil sa tamang panahon, ito rin ay tatamis! Lalaki mula sa Negros Oriental, kayang maglambitin ala Tarzan? Ang lalaking ito at tapang at tao. Mag-exercise ba kada buntag? Nariyang lumundag-lundag mula sa taas ng puno papunta sa kabilang puno nang walang suot na harness. Lakas loob din niyang inakyat ang puno ng nyog nang nakatiwarik. Pertigyong lisura labi naglubing at pertigyong taasa pertipang hanlas. At pagdating niya sa gitna, abay nag-curl up pa. Lakas! At kung kaya niya itong gawing paakyat, yakang-yaka rin pababa. Partida! May hawak at kagat-kagat pang buko yan! Dahil sa kanyang buwis buhay stunts, palambi-lambitin at patalon-talon sa puno. Binansagan siya ngayon bilang Pinoy Tarzan. Ang ating Pinoy Tarzan, taga Tanhay City sa Negros Oriental. Ang 33 anyos na si Boy Insoy. Kaya naanda dagog sa kaglubi ma'am. Patawarik ma'am. Kunang gibuhat at layat ikas punuan. Naog kapag tuwad. Ano yung pinakahirapan kayo? Yung magbaba ng niyog ma'am na mayroong hawak na niyog. Bibiyakin ko sa puno ng niyog. Salamat po nila nga ni Palos na sa kuha nga. Kailan pala sa kuha po. Kaya pala hindi man lang siya pinagpapawisan sa tuwing aakyat ng puno dahil ito raw talaga ang kanyang hanap buhay. Gituduan ako siya panginabuhi nga pinobre. Karon kami mabuhi ning kalibutan na karon. 12 anyos, nagtatrabaho na ko sama yung papa ko. O tabang ko niya labi manuhulam og saka og lubi. Ano ka dili ay? Pero dahil kakarampot lang ang kita, naisipan niyang mag-vlog. So luto na mga idol ang atong gikuha nga balanghoy. Aghat po ko nga agni po ko ng pag-vlog kay sabi ng iban ko sa una pa ko kasugod nga na yung income ginagmay ba. Nausap po nga agni po ko nga mo-vlog ko ma'am ato maka na mga pang-allowance po ba ginagmay. Ang una niyang naging content, buhay sa bukid. Tama mo reklamo, trabaho. Kuya. Hanggang napansin niyang mataas ang engagement ng kanyang videos sa tuwing nagpapakitang gilas siya sa kanyang buwis buhay stunts. Ako dol padayon ng indahayog ng hinaot namang namasin nga mutanaw kan. Yung tumatalon ako, ayabot siya views nga 17 million. Kaya kinarir na niya ang pag-akyat manaog sa mga puno. Mga bata, wag na wag siyang gagayahin dahil napakadelikado. Di anaputa mulay tabutaning pertigyong taasa. Ang nagsisilbing cheerleader ni Pinoy Tarzan, ang Jane ng kanyang buhay, ang misis niyang si Aiza. Unya, sige na mo siya gidasik nga mag-vlog siya para naara po siya kalingawan. Mahapi ra po diyan kinabuhi, bisag layo po. Habang ang kanya namang cameraman, ang 15 anyos niyang anak na si Cham. Noong una ay one month, bago kami ba? Pero wala na ko nadok niya. Ay, sige na ko yung mag-video yung doa. Maraming nagsasabi na delikado para sa pamilya namin kasi yung tumatalon-talon siya sa puno at saka yung patiwarik na pababa sa niyog, pag bumagsak, ulo talaga palaging mag-iingat. Pero kalaunan, niyakap na lang daw nila ito. Lalo't malaking tulong daw ang pagva-vlog niya para matustusan ang araw-araw nilang mga pangangailangan. Apo yung mga panahon nga makakuan ko ng bulana ma'am, mga 10,000. Kaya nga ako nag-abroad kasi walang-wala kami. Meron pa ako mga kapatid na pinapaaral at saka mga anak ko nag-aaral din. Ito rin daw ang nakikita niyang paraan para hindi na bumalik abroad si Aiza. Ayaw ko kasi nga mag-upload yung misis ko. Kasi mamimiss ko siya. Mag-practice og bag-ensayo na sadta. Kaya diri sa bukid dol, trabaho na mo dre perting pagkabugata. Pero sa kabila ng kanyang mga pagpapakitang gilas, merong mga pumupuna na peke ang mga ito. Di yan totoo. Ano bang harness yan? Mayroong nagsabi sa akin nga mga edit yung mga video ko. Pero sa tinod na kong game mo yun. Kaya si Boy Tarzan handang patunayan na siya'y legit. So mayroon ako ipakita sa inyo nga tumatayod ako lumalakad ako sa alambre. Nito lang Biyernes, nagtipon-tipon ang kanyang mga kabarangay
para panoorin si Boy Tarzan na tumawid sa kable. Bibitinin muna namin kayo dahil ang mas makapigil hininga niyang tricks, ipapakita na ni Pinoy Tarzan sa aming pagbabalik. Ay, Diyos ko na. Lalaki sa Tanhay City sa Negros Oriental, buwis buhay na umaakyat, lumulundag, at nagpapalipat-lipat pa sa mga puno ala Tarzan. Kaya naanad ako sa kaglubi, mamunang gibuhat, layat, ikas punuan, naog kapag tuwad. Pero hindi lahat ng nakapanood ng kanyang video kumbinsido. Meron nagsabi sa akin nga mga edit yung mga video ko, pero sa tinurma kong game mo, Diyos. Kaya para patunayan daw na mali ang mga basher nitong Biyernes, nagtipon-tipon ang mga kapitbahay ni Boy para panoorin si Boy Tarzan na tumawid sa kable. Ya, dito malaman ninyo kung totoo ba kung hindi, kung mayroon ba kong tali o mayroon ba kong hinawakan, tingnan mo na. Si Boy Insoy pumuwesto na sa dulo ng manipis na kableng may habang nasa 15 feet. Susubukan niya munang tumawid ng paatras. Kuyawan eh. At nang akma na siyang hahakbang, bigla siyang gumewang-gewang. Ay, Diyos ko. Ay, kuya, wag na ko. Ops! Grabe. Di matabak. Ay, Diyos ko na. Ito ang hirap kasi mag-atras ka na maglalakad. Sa pangalawang pagkakataon, muli siyang tumawid. Hanggang sa ligtas siyang nakatawid sa kabilang dulo ng walangang harness. Grabe. Mission accomplished ka, Boy Insoy. Grabe, talentado yung pagkaklase sa tao. Meron tayong tinatawag na kinetic chain. Yung puwersang nagagawa ng mga paa niya, inaakyat papunta sa kanyang core, papunta sa kanyang kamay, kaya nakakabaniobra siya ng iba't ibang paraan. It's better if you're doing that. May safety net sa ilalim. Or do it in a mas mababang puno, no? Para kung bumagsak ka man, hindi ka mabalian o loss of life. Marami tayong mga nakitang content creators na ito na talaga yung naging pangkabuhayan nila. Siguro nakita kasi nila na kayang magkaroon ng traction eh. Kaya nandun yung how far will you go? Pag nilang isaalang-alang yung kanilang health, na baka maaksidente sila. Hindi ako magawa ng mga delikado nga mga buhat, aron mag-viral ra. Kung nalingaw ko sa trabaho. Siguro, ang nakapareho mo namin ni Tarzan, yung misis ko, yung sa pamilya ko, protektahan ko, kutob sa akong mahimo. Kung tutuusin, lahat tayo araw-araw tumutulay sa sarili nating mga alambre. Halos bumibitin din pati warik para lang kumita. Sa sipag at diskarte, hindi tayo matitinag. Pero mas maganda pa rin sana kung hindi natin kailangan pang magpakita ng superpowers katulad ni Boy Tarzan. Para lang maitawid at isugal pa araw-araw ang ating buhay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.